Good evening mga kasolar. So ito na po yung ating finished product ng ating 200 AH 24 volts na white calv cell. 3.2 volts 200 AH per cell. Ito na po siya. Bali 8 yan, 8 200 AH. Nilagyan po natin ng blower, dalawa, nakatapat kay active balancer at kay BMS. Kasi naobserbahan ko nung kainitan ay umiinit yung ating BMS. Kaya naisipan ko na tapatan siya ng blower, dalawa. So ang output niyan ay dito, binutasan natin to. Yan. Binutasan natin yan para dito sisingaw. So sabihin hindi siya kulob, may singawan siya. May blower, may intake at meron outtake na para iwas init. Kasi kung ikukulob niyo po yan na walang singawan, may ipon yung init kasi nainit po yung battery. Nainit po yan pag yung mainit ang panahon. And also nabanggit ko nga yung BMS. At pati yung balancer hindi naman masyado. So yan po siya ngayon. Finished product po yan. So kung interesado po kayo na magkaroon po ng ganyan, PM nyo lang po ako. Ang charging pa niya pala ngayon ay 26.1. So nagcha-charge siya kay Samsung. Pinaka ko ng C1 kasi ngayong maghapon ay wala po tayong harvest kasi maulan. Kita nyo naman na meron tayong LPA, kaya naka-charging yan para in case na mag-brown out ay may kuryente tayong magagamit. So yan po siya. Ang consumption ni C1 ay 1.5 amps yan. Ito yung consumption ko, 307, 310. Bali nagre-range siya ng 70 watts. 70 watts ang kanya consumption sa C1. 1.5 amps. Yan. 80, 360. Yan. So charging po siya. May icon siya ng AC. Yan. Ito yan. Yung AC po yan, yung may wave. Yan. Yan. Si AC, si DU ngayon ang nagcha-charge sa ating battery. So pag binunot ko yung AC charging niya, yan. AC charging, AC input, gagana po ang ating solar. Pero hindi po natin gagawin yun kasi nga ay naghahanda in case na mag-brown out man ay meron tayong magagamit na kuryente. So yun, ating update. Yun pa rin yung ating dalawang DC breaker, AC output. So lalagyan ko na rin yan ng AC input na breaker. Abang kay 5 kilowatt 48 volts na 1 point solar. So ito si Samsung ay bahala na kung anong gagawin natin yan. Kung ibebenta ko man o dyan lang siya stay. Kasi medyo may kalakihan si dito natin isasalpak. Yan. So hindi siya magkakasya, tatanggalin natin si Samsung. Hahanap ko na lang siya ng mapaglalagyan dito. So malaman na lang pag nagka-budget na tayo. Pero ang mas unahin ko kasi ay ang another set nito na 200 AH para maging
24 volts 400 AH. Ngayon kung may handa ko na yan, so saka ako bibili ng 5 kilowatt 48 volts. Siyempre unahin muna natin yung battery bago yung inverter. So magsiset tayo ng another, ang goal natin ngayon ay another set ng 200 AH 24 volts para abang na siya kay 48. Kung habang wala pang budget, so kay ano pa rin tayo, kay Samsung pa rin, at least magagamit na natin yung 24 volts 400 AH. Yun muna ang ating target goal ngayon, another set nitong so yan, kita nyo naman to 26.1 25.8 volts 54%. Hindi siya parehas ng malaki ang gap. Kita nyo 26.1 kay voltmeter, dito ay 25.8. Actually hindi voltmeter yan, LVD po yan. Ginamit ko lang kasi para i-screw ko na lang, kasi kung voltmeter ay mahirap, hindi mai-screw kasi nga ay binubutas po yung ating kaya naisipan ko na si LVD na lang ang gawin kong voltmeter. Yan. So yan po, in-update ko lang kayo sa ating finished product na 200 AH 24 volts. So ang pulse charge niya ay 29.2, pero kasi pag narating niya yung float charge, mag-standby siya sa 25.6 volts. Dun na yung sukat. So yung 29.2, yun yung kanyang float. Sinet ko dito kay Samsung na 29 yung aking yan, 29, A2 and A3. A4 ko ay 23.2, A5 26, A7 23.8, A8 yan, A9 naman yan. So yun ang aking setup ng parameter setting kay Samsung. 24 volts 1 kilowatt. Medyo na rin to ang serbisyo sa akin ni Samsung, magwa 1 year na yata. 1 year, hindi ko kailan ko to binili. So yun lamang po. At ulitin ko po, ito yung ating fire extinguisher. Huwag niyong kakalimutan sa may mga setup, dalawa po yan, isang malaki at isang maliit. Ugaliin nyo po na kada setup nyo ay meron kayong fire extinguisher. Siyempre na rin yan, abang-abang in case na magka problema, may kahit hindi dito sa setup, kahit sa bahay. Kita nyo naman sa dami ng nangyayaring sunog, sabi lagi electrical fault ang problema. So para maiwasan nyo at mapagandaan, fire extinguisher. So yung ating blower ay 24/7. Kahit sa gabi ay maandar siya, hindi ko siya nalagyan ng switch. Kung lagyan ko man ay dito ko na lang yan, dito lalagyan. Diyan lang, makakatin lang naman yan ng isang linya. Yan. Diyan lang naman yan. Madali na lang kung lalagyan na natin ng switch. Para sa gabi ay actually hindi naman siya kukonsumo yan sa gabi kahit umaandar yan. Pero kung lagyan na rin natin pag switch. Ito yung pula kasi nga magkahiwalay pa
Yan lang. Kung ano man ay lalagyan natin ng switch. Pag talagang pag off-grid, makalikot, talagang sakit na ng mga yan, nating mga solarista na magkalikot. At may makakalikot. Hindi katulad ng grid tie, pagkasalpak mo wala ka nang intindihin doon. Hindi katulad ng off-grid na makalikot. So ito nga pala ay ang aking gel type 19.4. So tanong nyo ko bakit ganyan. Sa plano ko sa araw ay isasama ko siya sa charging. Sa gabi ay naka-off. Kasi nga ay mahina naman yan sa gabi. Kaya wala lang, naisipan ko lang. May magsasabi yan, baka magka-problema, madami pa yung aking live PA4. Hindi naman, sa araw ko lang naman gagawin yan. Sa gabi naman ay naka-off yan. Yung aking, yan si gel type. Naka-off yan sa gabi, sa araw lang. Para makargahan lang siya. May sabay ng karga dito kay live PA4 pag mainit ang araw. Pero pag hindi naman, makulimlim, ay naka-off pa yan. So, ganyan lang ang kanyang charge, 19.3. Ang charging niya. Nandun yung another na 6 at yung isa pang Amaron. Bali ito, 3, 4. Kasama to dito. Ito, 3. Dapat meron pang isa yan na si Amaron. Plano ko dyan ay papatong ko na lang dito para sila 4-4 balance. Yan ang aking plano dyan. Titignan ko lang naman kasi kanina ko lang sinet up yan. Titignan ko lang naman pag umaraw kung makakatulong. Kasi nga, di ba na kapag full charge to sa gabi, halimbawa sa araw ginamit ko, tapos meron pa siyang malaki pa ang kanyang charge sa gabi, alas 6, kahit umabot ng 27 volts sa gabi, alas 6, ay aabot siya ng 3 AM. So tingnan ko kung makakatulong to ng ating gel na maging 24/7. Update ko na lang kayo. So kung hindi man negative man, ay hindi ko na i-video, alam nyo na yon na negative. Kung hindi ako makagawa ng another video regarding dito kay gel type. So pero hindi yan ang ating topic. Ito kay white calv cell na 200 AH. No, not bad na kasi nga kapag naka-full charge ka naman dito sa gabi at nagamit mo sa araw, halimbawa umabot ng 27 volts sa gabi, ay abot na siya ng 3 AM. Sa load na 250 watts po yun ha. Actual po yun sa isang video ko. 250 watts inabot ng alas 3 ng madaling araw nung ako'y pabikol. Miyerkules ng Webes ng madaling araw nung binidyo ko po yun. Bago tayo umalis ay nakapag-video muna ako dito sa regarding sa ating battery. So araw-araw ay ngayon ay hindi natin nagagawa yun kasi nga ay wala namang araw. Mahina ang araw, puro ulan. At least nakaka off-grid pa rin naman tayo sa sa tanghali. Basta meron ng liwanag, nakakapag-harvest naman yung ating 1.2 kilowatt na panel, 2600. Yung pa pala, magdadagdag pa tayo ng another 1.2 na panel kapag nakapag another setup tayo ng another 200 nito. Magiging 2.4 kilowatt. Abang na rin yung kay 5 kilowatt 48 volts
kay 1 point lang. So yun lamang po, at isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. God bless us all.